Hello guys, good evening. So today is September 13, 2023, Wednesday po tayo ngayon at around 8:15 p.m. So silip lang tayo kay market guys. Maggagawa tayo ng DMR natin or daily market review sa PSE. Yan, punta na tayo dito guys. So ang una natin gagawin, report ko yan. Buksan natin itong aming broker natin. Okay. Yan, buksan natin yung aming broker natin. Ganun pa rin, pinakita ko na to kahapon kung paano natin ginagawa. Pero, yan, ulitin natin. Click natin yung file, import natin, tapos pick files, open natin yan. And then, ang tawa-tawa mo dyan, dudes. Open din. Munti nga eh. Ang ingay ng kasama ko. So, anyways, yan. Drinag lang natin, nilagay natin dito. And then, yan. Click natin yung open. Next. Click natin itong nasa column 2. Tapos, piliin natin yung MDY or month, day, year. And then, click natin, check natin yung more column. Tapos, sa column 8, piliin natin yung open INT or open int ang tawag ko dyan. And then, next, tapos, click finish. Okay? Ano bang ginawa ni Picker? Wow, nice one pa rin si Picker. So, nasa watchlist natin yan. Pero, hindi yan yung ano natin. So, ngayon, magdi-daily market review lang tayo. Tingnan natin yung gainers, tingnan natin yung losers, ano yung ginawa ni market today. Okay? So, ngayon, gawa tayo ng analysis, new analysis. Click na natin yung, eto, plus sign. Tapos, new analysis. And then, pwede tayong, hindi pwede. Click natin yung today, September 13, kasi yun yung gusto nating tingnan. Okay, and then explore. So, paulit-ulit ko lang ito yung inano kasi minsan pagka tumagal na hindi ako gumagawa, nakakalimutan ko. Kaya, better na rin itong nado-document natin. So, eto yun, daming losers. O, marami rin palang gainers. So, tingnan natin ito mamaya. Check natin ito mamaya. Pero, bago to, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga kinukuha kong file. Okay? Tingnan muna natin yung, ano ba to? X ko muna tong ibagay. Sorry, hindi tayo nakapaghanda na maayos dito Dito yan. Ito, wala na tayong kailangan dito. X na natin to. So, ayan, OBS. Naka-record ba tayo? Yes, naka-record. Naka 2 minutes na rin tayo. Magta 3 minutes na. Tapos, this one. Wala na rin. Hindi. Pakita ko sa inyo. Ito yung report ko, guys. Every day ko to ginagawa at pinapasa ko siya. Pinapasa ko at tinatapos ko to siya sa weekend. Okay? Better nga kung Friday. Yun yung perfect na day ko. Pero, pagka nasa Saturday, Sunday, okay lang din. So, ito yung ginagawa ko guys. Yan yung format natin. Pero, ano ba yung gusto ko ipakita sa inyo dito? Ano ito? Market activity to. So, dito natin makikita. Wednesday tayo ngayon, ano? So, saan ba natin makikita dito yan? Yan, yung market summary ng Investagram. Kung hindi nyo pa alam kung paano, punta kayo dito sa market, click nyo, o kahit hindi nyo click, ganyan lang. Tapat nyo lang yung cursor, tapos yan, i-click nyo yung market summary, at saka ang lalabas, eto. So, eto yung, yung flow ng araw na to. So, merong 70 advances, so yun yung umangat, 100 na losers, yun yung bumagsak, at 47 unchanged, walang nangyari. Dun pa rin yung kung ano yung price nila yesterday, ganun pa rin yung price nila today. Magkano yung total volume is 4.73 billion, which is mas higher to kumpara sa past 2 days. So, nasa 3 level lang tayo, 3 billion level lang tayo. Ngayon, 4.73, medyo malaki. Okay, malapit na siya mag 5 billion. So, ano ba? Net foreign selling pa rin tayo. Never pa itong nag-green for how many days? Okay, never pa itong nag-green. So, net foreign selling natin is negative 436.53 million. So, yan yung mga kumbaga tinatandaan ko. Etong total volume, kung magkano yung mga total value traded for today. Tapos, etong net foreign selling ba yan, net foreign buying ba yan? Kasi minsan baka sobrang laki nito. Bakit kaya? Baka black sale to
or baka yung isang stock, sobrang laki ng volume, dito natin malalaman. Tapos, ito naman, as you can see, isa lang ang green dito, which is mining. Ito naman yung mga sector. Ano ba yung mga ginagawa ng sector? Sino ba pinakamalakas na bumagsak ngayong araw na to? Tsaka sinong malakas, ay yung wala masyadong bagsak or umangat. So, mining to, green, oh. So, sino ba pinakamalakas bumagsak? Yun, holdings, 1.53%. Diba, hindi sila nagkakalayo ng property, 1.43% at saka 1.38. Si property, hindi na nga siya ganun ka-favorable sa lahat ng sector, bumagsak pa siya ngayon. So, tingnan natin kung anong nangyari, guys. So, ganito, dito ko lang siya tinitingnan. Pero ito hindi masyado eh. Dito lang talaga ako nag-focus sa value at saka dito sa total value traded for today, and then itong total volume at saka itong net foreign selling buying. At saka dito sa black sale, tinitingnan ko rin sa black sale na eto, baka merong malaking volume dito. Bakit kaya? Sino kaya? Lalo na pagka, di masyado, kumaga mga third liner, fourth liner. Kasi mga blues, mga first liner, talaga yan eh. Alam na natin yan, marami talagang black sale dyan, malalaki talaga yung volume. Pero yung mga hindi kilala, yun yung mga tinatandaan ko. Bakit kaya? Sino to? Anong movement niya? Anong meron sa kanya? Yan. Pero ito, mabilis tong i-check yung sa mga by sector kung, ano ba, sino ba malakas, sino ba mahina, ganyan. Kung everyday mo lang siya tinitingnan. So, okay na tayo dyan, X na natin yan. Okay, so yan lang. Yan lang muna sa ngayon, X na natin to, save, tapos X. Okay, lipat natin. Punta na tayo dito. Gainers, losers na tayo, guys. Ano yung nangyari? Ano yung nararamdaman natin? And then, siguro yung watchlist natin, guys, gawin natin sa ibang, sa ibang video. Video talaga, no? Tigas na. Sa ibang video. Ipit kasi ako, guys, eh. Lumalabas yung pagiging bisahin natin. So, ayan. Kasi para mas mabilis, for me, parang ko lang kanina. So, yan, i-float natin siya. Floating na siya. So, pwede natin ilabas. Okay? Ano ito? BSC. So, ang lakas ng BSC. In fairness, ang lakas ng BSC. May news to eh. Patingin nga. Bago ko pala makalimutan yung share buyback. Nakalimutan ko ipakita sa inyo. So, yung share buyback, katulad nito, hindi ko kasi pinakita sa inyo yung data eh. So, anyways, pakita ko na nga. Hindi tayo magdadamot. Tsaka tingnan na rin natin yung news. Okay. Eto. So, kinukuha ko lang to sa Facebook, guys, ng Land Bank. Okay. So, September 13, Wednesday tayo ngayon. Yan, dito natin kinukuha. BSC, merong news ang BSC. Ito yon. So, results of auction of delinquent shares. So, yan. Further, tingnan nyo na lang sa PSE Edge. So, siguro good news yan dahil, anong tawag dito? Dahil umangat siya. Maybe, that's good news for them. So, etong share buybacks, nilalagay ko lang to dito dahil gusto kong makita kung ano yung mga binibili ng insiders or ng yung sa company nila, binibili nila ulit. Share buyback nga eh. So, ayan, gusto ko sino-sino ba yun? Bakit nila binibili? At saka gaano kalaki yung binibili nila? Kasi syempre, kapag may pagbili sila, so naniniwala sila mura yung stocks nila. Diba? So, kahapon sabi ko, kanina umaga sabi ko, yung kahapon kaya umangat yung FNI kasi nga 2 million. Yung pala, yung 2 million na yun, the other day pa yun, nung Monday yun. Ito pala yung movement talaga kahapon. September 12, 2023, 4.8 million na shares yung binibili ng FNI. Kaya sobrang lakas naman talaga. Lakas naman ang bumili nito. Anong meron dito? May something to, guys. For me, yun lang yung haka-haka ko. Lakas eh. So, yan, yung mga news na yan sa PSE Edge natin ang kinukuha.
So, one day, ipakita ko sa inyo paano ako mag-gather ng data. At saka, eto rin, medyo matagal lang, pahabaan na naman ito, pero okay lang. Tapos, eto rin, sa land bank natin kinukuha. So, next time na yan. Yan, punta na tayo sa gainers, losers, X na natin to, nakuha na natin yung data. BSC, may news siya, okay. Ellie, hindi ko alam, walang news, wala tayong nakukuha dito, pero ang lakas niya. I think Ellie, ang may-ari nito, si SM eh. Okay, segue na naman tayo, patingin na mabilisan lang. Okay. Saan na ba yun? Dito tayo, Ellie. Tingnan natin kung sino may-ari nito, guys. Hindi to basta-basta eh. Tingnan ko ha. Kung sure ako hindi to basta-basta. Tama ba? Meron akong kasi na property. Sandali guys ha. Para sure tayo guys kaya hindi tayo ingot-ingotan dito. Okay. Mali. Andrew Tan? So, si Andrew Tan, Meg to. Siya rin may-ari ng Meg. Patingin niya. Yung si Andrew Tan ito. Meg ito. Kung si Andrew Tan ito. Tingnan natin guys, no? Oh, tama, Andrew Tan. So, okay, nandyan si Andrew Tan. Tama ba? Andrew L. Tan. Ellie. Kung L din ba? Andrew Eltan. So, okay. Yun, nakuha na natin yung na eto pala, si Ellie pala ay property, tapos galing ito kay Andrew Tan. Siya pala may-ari. Nice one. Lakas niya guys, sobra. Lakas niya. Ilang percent na to? Almost 20% na yun. Anyway, APL, downtrend pa rin naman. Pero, kakaiba yung kay Ellie eh. Ayan o, tingnan mo. Kakaiba eh. 1, 2, 3. 3 days bounce eh. Bakit? Anong meron sa kanya dyan? Sa lugar na yan? Wait guys ha. Chismis tayo dito. Paliitan natin to. Bakit? Anong meron? Gusto ko makita anong meron eh. Ito ba? Oh, perfect. Perfect support guys. Oh, all-time low. Perfect. Okay, 'di ba? Galing natin. Saan ka pa? Galing natin manghula dito. So, all-time low pala siya, guys. Kaya ayan. Perfect na perfect yung pag-angat niya. So, lakas. Hindi na natin pinapansin yan, no? Tapos, ang lakas, no? Eto, BSC. Bukod sa meron siyang news, ano naman to? Kung pag-uusapan natin ay huwag mo sabihin pa perfect ka rin. Pag-uusapan hindi naman. Pero kung igaganyan mo, parang perfect din, no? Hindi ganun ka-perfect. Pero kung ito touch dito, touch dito, touch dito, ito palang nag-overshoot lang, ano? Oo. Support din, guys. Ganyan na natin. Diba? Support din. Anyway, nag-bounce sa support nila. So, sobrang layo na ng support nila yan. So, anyway, yan. Ano na APL? Tingnan natin, guys. Ha? Sino? APL at saka BSC? Really? Okay. Now I know. Oh, thank you. Ito pala ay kambal pala to, guys. Mga kambal toko pala tong dalawang to. So, siguro parang may news si PHA eh, si Fa. Oo, may news lang siya. Tingnan natin mamaya. Okay, kisulat ko nga. Si PHA. Sino? PHA, BSC, at saka si APL. Nice one. So, may pag-move. Siguro resistance ng box na to. Doon siya nag-stop. Anyway. So, may bago tayong natutunan ngayon, guys. Kambal pala itong mga to. Yan.
Ayan, okay. APL, kambal-kambalan pala kayo ha. So, okay. Sorry ha, pero ilagay na rin natin si PM. Mamaya na lang si PHA, hindi ko nakita eh. So, malakas si Converge ngayon. In fairness naman, volume ang pag-usapan. Sobrang lakas ni, ni Converge. Para ang play ngayon guys, yung bottoming eh. No? Yung pinaka pag galing talaga sa downtrend eh. Nagbabounce guys eh. Ito, all-time low niya na to eh. Pero, ang lakas ni Converge. Walang makakapigil. Nag 6% plus pa yan kanina. Tapos, ito si Bell. Wala akong makalap na balita kay Bell. Pero, yan nga. Si Bell yata yung pag-aari ni Let's see. Pag-aari ng SM. Tingnan natin guys ha. Meron mga stocks na papangit na mga itsura. Pero pag-aari na malalaking company. Para bang kung titingnan natin na pabayaan. Sige, yung totoo. Pagbigyan mo na ako. So, dami natin segue. Ay, hindi pala. Okay, napahiya tayo. Hindi ito. Nakalimutan ko, meron kasi akong talaga. Anyway, balik tayo. So, hindi ito. Hindi si Bell. Okay, si Lotto, as usual, sabi ko nga sa inyo, meron tong news ng mga nakaraan. Tapos, syempre ngayon, ayan, nag-move siya. Ang ganda ng move niya, guys. So, beast trade natin yung kahapon. Pero ganito, at least nakikita ko siya kung paano siya nag-move talaga. PLC, walang as in malakas siya today. Tsaka volume pinag-uusapan guys. Sinira niya yung 0.6465 na, ay grabe yung volume nun kanina. Mga, more, ilan ba? Kasi kahapon 18 yun eh. Mga 15 billion. 15 billion mga ganon. Or more than 15 billion yung mga volume na nakaharang sa 0.6465 pero wala, kinain nila. So, umabot pa doon ng 0.67 but ngayon, nag-close siya sa 0.66. Marami din yung nagbebenta dito sa area na to. So, pero kung titingnan natin, kung technical wise, titingnan natin, very promising din. Baka may ibubuga pa to bukas. Tapos, kung ano yung volume niya kahapon, doble yung volume niya ngayon. Pero bukas, tingnan natin kung hanggang saan yung gagawin niya. Kasi nga, pang 3-day rally niya yun na malakas, no? Anyway, PLC. Okay, hanggang dyan lang sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 yung gainers natin. Ulitin natin guys kasi dami natin segues. So, si BSC, ayan, galing downtrend yan. Galing, parang nagbo-bottoming out pa siya, no? So, Ellie, ganun din, downtrend din. APL, downtrend din. Sabi nga ni Miss Mentor na BSC, APL, and PHA, pareho lang ng move yan. Mamaya tingnan natin. Kasi si PHA, meron pa news pa yung kanina. Anyway, Converge, downtrend din yan. Bale, ito si Bell. Lakas din ni Bell ha. Tapos 3 million. 'Di ba? Meron. Siguro move ng mga ilikod niya. Pero anyway, so wala tayong dyan. Hayaan mo siya. Hindi natin mga type yung mga ganyan. Si Lotto, okay, nag-continue lang yung rally niya kahapon. PLC, same lang din. Doon tayo sa losers. Sino-sino ito? Green. Grabe guys. So, dito ako napasabing grabe. Kasi sabi ko, if ever na nabili ko to, no? Ito yung inuna ko kasi baka aangat nga, no? Yung mga ganun, yung mga haka-haka natin guys, syempre. Gather muna tayo ng na to, lakas ng loob sa pag-aaral, 'di ba? So, parang tawag dito. Ayan, gather tayong mga So, hindi pa talaga tayo ganun kagalingan, Tapos ngayon, sabi ko, uy, nice one to. Kung magbabounce to, kunyari, magaganyan, baka hanggang dito, di ba? Meron ka 10%. Sobrang bilis ng bigay ng 10% ito. Pero sobrang bilis niya rin ibigay sa'yo yung negative 12%. So, ito na yung nangyari sa kanya. Grabe yung pagbagsak niya. 12%? Hanggang saan ba to? Ano ba to? Wala na ba tong kwenta? Kina Christio to eh. Itong green. Diba, tingnan nga natin kung kina-Christio ba to. Chismis din tayo ng konti. Dapat gagawa ako ng nito eh. Kung sino yung may-ari, yung mga ganun. Para maaalala ko rin. Si Green, si Annie, alam ko iisa lang yan.
Oh, hindi. So, alam ko isa kanila to. Anyway, guys, medyo baka narurupok na yung mga ini-imagine ko ngayon. So, yung ani, same lang to, no? Martin Subito. Chairman. Saan na ba to? Medyo matagal siya. Ayan. Yung ani pala, yun. Ito, kinakristyo tong ani. Pero alam ko, yung green, sa kanila din yun. Ano pa nga ito eh. Ayan oh, si Martin Subido nandito rin. Kinakristyo din to. Ito, ani tsaka green. So, tama nga ako. Ayan. So, ito. Yan, dapat makita ko to mabuti na better, na mag-focus talaga dun sa malalakas muna compared sa mga ganitong movement kasi nga, ayan, ganito nangyari sa kanila. Kaya nga sila bagsak kasi nga, bagsak-bagsak talaga yung ano nila, yung, kumbaga may news siguro to, meron talaga tong nakapaloob na negative talaga sa kanila. Si 0.285, hanggang saan? Piso to ng mga nakaraan. 'Di ba? Kailan lang? Ang lakas niya dito. Tapos, ngayon, point something something. 'Di ba? January, February, March, April, May, June. Nung June, piso to. Anyway. Yeah. Ilang percent? 79%. Almost 80%. O 80%. Di ko na pa nahalin. Anyway. So, si Green yan. May emotion pa tayo nagkwento, no? APX. Yan, di na natin ginalaw yan. Anyway, BHI, ganun. Alter, eto, bumagsak na to nung the other day pa. Okay, Sunday, ay, nung Friday pa. Ay, Monday. Okay, Monday. Tapos, tuloy-tuloy na baba. Pangit, sakit. So, FCG, ganun din. So, nag-react si FCG doon sa EMA 50. So, yan, syempre, kasi downtrend nga sila, meron talaga silang mga pag-react sa mga resistance. Okay, yung iba nag-breakdown pa. Yun, katulad nila Alter, eto naman, papunta naman sa major support tong mga to. Yan, si Green, nag-breakdown pa. Diba, may mini box na nga lang, breakdown niya pa, saan ka pa. So, eto. Yan. Okay na tayo guys, no? Dito naman tayo pupunta sa gainers losers, guys. Ay, sa gainers losers sa value. Okay, tingnan natin PSE ano nangyari. So, as you can see, ang ginawa ni PSE ay ganito. Guys, malaki. Negative 1.3%. Pero nasa box lang siya, no worries. Huwag mo na panic-panic. Nasa box pa rin naman siya. Makikita natin tentative support pa rin naman ito ng channel line ng tawag dito, kung head and shoulder, pwede pa rin ang mga magiging support to. So, tingnan natin kung ano yung movement na gagawin niya bukas. Huwag tayong pasisiguro. Pero, yan yung nakikita natin. Medyo malaki yung negative niya today. Negative 1.30%. Tsaka, medyo makapal, maruboso yung bagsak ng ng candle, no? Very solid. Pero tingnan natin na kahit naman ganyan yan, baka mag-green pa yan bukas kung support talaga nakikita nila to. Tingnan na lang natin. See? So, industrial, ganun din. Kung anong ginawa ni PSE, ganun din kay industrial. Holdings, ganun din. Financials, okay, bumaba rin naman ang financials. Services, mining lang ang hindi. Medyo tigas-tigasan na mining, guys, 'di ba? Pero nasa resistance 200 resistance. Tingnan natin kung anong gagawin niya bukas. 'Di ba? Pero nasa 200, resistance niya ay 200, nakatouch siya doon. Tingnan natin kung anong gagawin niya bukas. Paulit-ulit. Property, ganun. Malungkot talaga property ngayon, guys. Pero yun. Anyway, yun ang nangyari sa kanila. Tapos yun pinakamalaki ang volume ngayon. Si BDO, okay, kanong ginawa ng financials, ganun din ang financial sector, ganun din yung ginawa ng BDO. How about BPI? Lakas talaga ni BPI. SM, hindi, nakikita ko yung light.
Ganyan. So, yun nga, parang naaano ako dito kay SM kasi nasasabi ko sa sarili ko, kahit papaano marunong na rin ako tumingin ng ayoko. Di ko talaga siya nagugustuhan. Ito, below DB50, ganyan. Kahit nag-green-green pa siya dito, parang hindi ko na siya nagugustuhan. Ngayon, good job naman sa sarili ko yun, no? Na kahit papaano, nag-elevate na yung mga pag-filter natin sa mga stocks na gusto natin at ayaw natin. Okay, si Tel, ganun din. Medyo nahihinaan ako sa movement niya dito. Maganda sana, uy, nasusupport to, major support to, bagay sa kanya to. Pero, tingnan pa rin natin guys, hintayin na lang natin kung ano yung effect, ano yung gagawin niya. So, ganun din, SMPH, CAC, gusto ko to. 'Di ba sinabi ko kahapon? Gusto ko talaga to. Ang ganda talaga yung structure niya. Para kasing gusto niyang basagin yung box na to eh. Pero, syempre, stay put lang muna tayo. Pero maganda siya. Kumpara kay SMPH, CAC, maganda talaga. Mir, anong ginawa ni Mir ngayon? Blocos din guys. Arte-artihan din siya. Yami siya. Meron ba siyang ano? Wala naman eh. I mean, yung... sa March pa yung ano niya, dividend niya next. Twice a year kasi nagbibigay ito eh. So anyway, ICT, yan natin siya. Kaya hindi ko lang naman gusto to dahil sa fair value. Grabe daldal, no? So, eto nakita na natin yung GT Cup. Tingnan lang natin ang ano. Grabe ang GT Cup, ang lakas, no? JFC. So, mamaya pag-usapan natin dahil nasa watchlist natin ito. And ASEN, lakot ni ASEN, AP, ganun din. And actually, nakalimutan ko sabihin, si AP nga pala ay yun, first day niyang nasa share buyback ngayon. Kumbaga, in-announce na to last week na ayun, nag-grant sila ng SEC na pwede sila mag-share buyback. Ngayon yung first day nila. Which is sobrang liit lang naman, 29K lang naman. Sa ngayon, first day nila. Okay, URC, yan, katulad nito, ito yung mga sinasabi kong maganda. Hindi na siya maganda sa akin, para siyang SM eh. So, hindi ko siya gusto. Kahit nag-green pa siya dito, parang, wala masyadong sakit. Okay? Hindi ko siya na parang wala masyado. So, yun. Just want to, remind myself at saka mas gusto ko maging conscious ako na okay lang, at least gumagaling ako. Kahit dito na siya, tingnan mo. 'Di ba? Pero nag-react siya sa yung linya na to kasi panigurado DB50 to. 'Di ba? Big range to. So panigurado resistance to. Yun, nag-react siya and near din naman sa EMA50 kaya ayun. Siguro pagka as in super downtrend kasi to, 'di ba? Siguro 26 26% o 6% din. 6%, 7% move din, 'di ba? So, 'yun. Mabilis lang. Pero tingnan natin, di pa naman tapos eh. 'Di ba? Tingnan lang natin anong gagawin niya dito banda. Baka ba tutuloy yung bagsak, pero pag ganito kasi itsura, medyo okay. Marami pa na magaganda diyan. Eto, SEC. Okay, meron tayong pagtampo dito dahil hindi nga natin 'to nakuha no mga nakaraan. No Monday, hindi natin siya nabili. So, if ever man nabili ko to, kunyari, pag ganyan, ito, 7 na ba? Near na, lapit na. 'Di ba? So, lakas. Next month na kasi ang dividend nito. CNPF, ano bang ginagawa niya today? Lakas pa rin, nandito pa rin siya sa resistance banda. Umpukan din sila dyan. Yaman siya dyan. So, eto, never ko rin to nagustuhan. Kahit yung mga ingit-ingit, masakit, ganyan, never. Kahit may green pa siya dyan, something. Kasi nag-below siya sa box. Never ko siya nagustuhan. MBT, never ko rin to. Hindi ko rin to gusto. Pero gusto ko siya makita kung sino ba talaga susundin niya. Kasi ganito yung storya niyan, guys. Yan. Uptrend siya kung big range talagang pag-uusapan. Yan. Channel line niya to, sobrang laki. 'Di ba? Paangat talaga. Pero kung long term yan, siyempre from to 2020 data pa to hanggang today, 'di ba? 2023. Pero kung iaano natin ng short term, kung makikita mo, nagke-create siya ng higher low, lower low, lower low. So downtrend, 'di ba? Hindi halatang pa-downtrend siya. So tingnan natin. Andito siya nanganganib yung buhay niya dito. Andito siya kung big range,
na channel line, support to. Tapos, nire-respeto. Tingnan mo, nire-respeto. Ano? Nire-respeto din. Kumusta ka naman? Mga ilang days din niyang nirespeto to. 2 weeks din niyang nirespeto. Tingnan natin kung ire-respeto niya pa rin ba bukas yan. Kahit ngayon, ngayong araw na to, nire-respeto pa rin. See? Malay natin anong gagawin niya. Pero, as of now, MBT at saka financials, medyo hindi rin na maganda financials, yung structure ng financials ngayon. So, ayan, tingnan natin. Hindi masyadong maganda. Kumbaga, break lang nila yung uptrend nila. So, baka mag-create sila ng range muna, 'di ba? Bago mag-downtrend or range muna bago mag-uptrend ulit. So, PLC, sobrang ganda ng ginawa ng PLC today. Ang lakas ng loob, ang lakas ng persa, ang lakas ng volume, lakas ng candle. So, let's see kung ano gagawin niya bukas. Bukas na lang natin iano yung verdict niya, okay? Ali. So, nasa watchlist natin to guys. Gustong gusto ko to guys. Pero, yan. Chika na lang natin later. Pero, ayan. Nandito pa rin naman siya sa loob ng box. Nandito pa rin naman siya sa above ng EMA. 50 and 200. So, tingnan natin. Diyan pa rin siya nakaupo. Tingnan natin kung anong gagawin niya bukas. Okay? Ali. Nasaan na ba yun? Sosi Plus, grabe, malakas pa rin. Okay, may doji siya dito. Hindi siya doji, parang falling star, shooting star. Tingnan natin kung shooting star ba talaga niya to bukas o baka nag-stop lang siya dyan. Galing, no? Lakas talaga nito. Ideal. Gusto ko yung ganyang trend. Pang trend follow, ang galing. Bloom. Okay, stay put lang naman siya. May siya dyan. AGI, Monde. Okay, buti nagpahinga si Monde ngayong araw na to. Super cute lang. Ano? Grabe, lakas din ito. Wilcon. So, ito yun guys. May kwento ako dito kasi nung umangat siya, umangat siya. Kaya, may konting hurt. Saktan ako, bakit hindi ako nakasali? Sayang naman, sana nakabili ako nito, ganon. So, kung nakabili ako at hold ko pa rin siya ngayon, ano yung mararamdaman ko? Masakit, syempre. Kung saan yung buy area ko, baka andito na siya ngayon, baka lower pa, 'di ba? Excuse me. May kita lang ng konti, tapos ngayon, nanganganib pa, baka mag-loss pa ako. So, ano ba talaga? 'Di ba? Parang ganun ko lang siya na okay, nasa loob pa rin naman ang box. Hindi pa naman katapusan ng mundo nito ni Wilcon. Pero gusto ko lang i-engrave sa utak ko na yan. Di bali na, kunyari, sa tingin mo naiwan ka dito, okay lang, wala kang ginawa. Kasi baka may maganda pang opportunity. 'Di ba? Kasi kung hinabol ko to, tapos pagkabili ko, bumabagsak, anong pakiramdam nun? Hindi masaya. So, eto, nirespeto. Downtrend malaking downtrend. Hindi naman to yung candle na sobrang lalaki ng, sobrang malalaking, volatility, yung sobrang laki ng candle size niya. Tuloy-tuloy na bagsak, tapos saka umupo sa support. Yun, masarap yung bilhin. Pero ito, downtrend, unti-unti kanyang binabagsak. So, yun. Ito, as you can see, nirespeto niya yung EMA 50. Sobrang nirespeto niya. Pero tingnan natin, baka ito na yung support niya. Tingnan natin, pwede bumagsak, pero baka ito na. Yun lang. RRHI. See? Ito, may emote ako dito, guys. Ito, may emote ako dito. Sabi ko na nga ba, ito na yung support. Ba't hindi ko pa binili? Sayang naman. Pero kung 4%, makita naman ako 1 hour, okay lang yun. Pero yun nga, pagka ito na yung support, ganyan, tapos kung greedy ako, ano mangyayari sa akin? Kung pag greedy ako, tapos bumagsak siya, pera na, naging bato pa. Ang sakit na naman nun. I hate that word kasi nga, lagi akong ganyan before. Diba? A-rate. So, ayan. Steady lang si A-rate ngayon. 0 lang. C-Globe, okay lang. RLC, nice one lang din. EW, may shooting star sa taas. Tingnan natin anong gagawin niya bukas. Baka hanggang 9 pesos na lang siya. Tapos, magpa-pullback siya. Baka.
Nice one din naman yung pagiging shooting star niya. Tsaka, tumama pa talaga. Dito pa talaga sa 9 pesos. Nice. DMC, okay. Hindi natin babaliwalain to si DMC, guys. Kahit nag-red to ngayon at wala namang pangit na drastic na move na bumagsak siya or something. Hindi natin babaliwalain kasi next month, doon na yung dividend niya. Katulad lang dito ni SCC. Si SCC talaga, malakas lang talaga yung bilis niya. Sobrang bilis lang talaga yung movement niya. Pero ito, wag natin baliwalain kasi nga unang-una, dividend play to for next month na kaagad, di ba? Pangalawa, meron siyang ano dito, what we call this, gap, gap up, no? Gap up ba? Basta gap. Okay, gap. Meron siyang gap dito. Kumbaga, nung mga panahon na yung ginap down siya, meron siyang gap dito. Kung bibilhin natin, like for example, tumama siya dito ulit, no? Dito lang siya umupo sa resistance or kahit dito na lang. Oh, lagay na natin dyan. Saan ba natin to? Ano, kunyari ganyan, malakas-lakas na siya dyan. 7%, 9%. Kung dito, 4% lang. Pero kung i-fill niya yung gap na yan, magkano? 10%. Nice one. Pero, yan, tingnan pa rin natin kung anong movement niya. Kung sana i-fill niya yan, sana kabili tayo. Pero, yun, ganun pa rin ang ano natin. Wag natin baliwalain yan. Index kasi to, kaya hindi siya ganun hindi. Holdings siya, tapos index. Hindi katulad ni SCC na mining talaga siya. Sobrang bilis nung galaw nun. Ito kung mas mabigat siguro. LTG, FNI, ayan, si FNI, sobrang lakas niya. Hindi siya na. Okay? Palakpakan natin to. Sobrang lakas eh, gigil ako eh. Ayaw pa pasama. Pangit ang ugali. Okay, si fruit, wag din nating walain to. Although pangit yung movement na ngayon ha, kung titingnan mo naman nagki-create ng lower low. Okay, lower high. Pero meron siyang pa-news eh, bago niya itong ginawa, yung pa-move niya, ganyan. Meron siyang pa-news na, okay, naka-low na kami, nag-ano kami sa loan, ganyan, ganyan. Tapos, kasi yung niloan nila para yun sa expansion, something, may news din to. Pero, hayaan muna natin siya mag-emote-emote dyan sa ginagawa niya. Mas better kung gandahan niya dito banda. So, sa ngayon, ano lang tayo, silip-silip lang tayo kung anong gagawin niya. So, kasi dito niya gusto mag-support to. Dapat dito, no? Sana dito siya mag-support muna. Pero, ayaw niya. Mabilis to. Sobrang bilis to kung gumalaw. As you can see, ito mga panahon na, ayokong ano yan kasi hindi naman yan, ano lang ba yan, third liner ito, ganun. Pero, ayan, sobrang lakas niya umangat. Pag umangat talaga to, umaangat talaga eh. Sobra. Anyway, SMC. So, sa SMC, wala, hindi siya natitinig. And, next week, next month na yung dividend din ito. Maliit lang dividend dito, guys. Pero 4 times a month 4 times a year ka bibigyan. 'Di ba? Kung nabili mo siya sa pinakamababa, better din. Tapos, yun. At saka, ang ano kasi nito, si Ang kasi yung may-ari nito. Ano ba ang chismis ngayon kay Ang? 'Di ba? Siya yung ano ba yung mga luxury car? Ferrari ba yung mga ganun dudes? Si ang magdi-distribute niyan dito. Parang siya ang nakahawak ng franchise dito sa Philippines. Yung mga luxury car, si ang ano niyan. So, yan, SMC. Tibay din, SMC. SMC, ito. So, ano ba? SECB. So, ano ba yung gusto ng SECB? Gusto ba niyang bumagsak muna? So, anyway, andyan siya. Yes, APX. Ito nga. AAV, okay. Ito nga yung sinasabi ko na sana dito ko pala siya binili, Diba? May emotion tayo dito. Sana dito ko pala siya binili. Okay, kung ganun nga. Magkano yung magkano yung risk ko? 5.37%. So, plus 120, lagay natin. 540 yan, 650. Oh. Ito, 650 ba to? Hindi. Malapit lang dito. Like, for example, ganyan, malapit lang dyan. Okay na sa akin yan. Kaso lang, yun. Dapat matuto akong, check ko rin yung mga ganito. What if ganito yung ginawa niya? Kasi downtrend nga, 'di ba? Tapos talaga ay alanganing
support pa yung ginagawa ni PSEI. So, ayan, yan yung mga dapat kong pag-aralan at saka better na rin matrain yung sarili ko, yung mata ko na may mga ganitong movement. Tapos, pag nagpula yan, carry mo lang yan kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, di bitawan mo at wag mong galawin next time kapag mga ganyang itsura. So, yun. P-Gold, okay. For sure naman kung nakabili ako nito, naka-out na ako nito. Pero kung ang kalahati lang in-out ko, ganito yung nangyari sa kanya. Pero mas maganda kasi tsurahin niya kumpara sa iba. 'Di ba? Mas malaki yung range niya kumpara doon kay Wilcon, ganon. Downtrend siya, yes, pero mas malaki yung range niya. Okay? SSI, anong ginawa ni SSI? Ayun, tuloy-tuloy na bagsak sa SSI. So, matatanggal talaga natin to sa alpha. So, kapag tapos niyang basagin yung trend line niya, so which is uptrend, 'di ba? Pagkatapos yung basagin, tuloy-tuloy yung bagsak niya. Saan ba 'to hihintayin? Baka dito sa 2.4. Dito yan magbago sa 2.4. Dito sa 200 EMA niya. So 200 EMA, 2.4, and then dito pa siya sa previous DB bottom. Sa tingin ko lang, guys, ha. Baka. So, yan nga, si Green, maganda rin yung nakikita natin yan. Ito, UBP. Siyempre, hihintayin natin si UBP lower dito sa price na to. Kasi yung ano niya, fair value niya 70. So, hintayin natin siya siguro dito banda. Banda sa 50, no? Pero dapat ganun. Kasi nga, dapat medyo malayo siya sa fair value niya. Ang maganda lang kasi dito, guys, meron siyang TBA na dividend. So, hindi pa na-announce kung kailan ibibigay. Pero the last time na nagbigay din sila ng dividend na share, ay hindi, yung percentage to 25% dividend nila. So, last year, mga December, mga ganon. So, tingnan natin, baka December din ngayon, pero sana bumagsak muna siya. Yun. FCG, so, yan, nag-react lang naman yan. Syempre, resistance Eto, okay, dyan. Nickel, wala siyang pakialam ngayon. May volume, pero super nipis ng ginawa niya. Wala siyang pakialam. I don't care. Parang ganun yung gusto niya sabihin. Okay. So, grabe, no? Inisa-isa ko na, no? So, wala pa tayo sa dapat pala, bawasan ko. So, anyway. Eto, net foreign selling muna tayo. Dami rin. Uy, nice one. Net foreign buying tayo, guys. BPI. Wow. Net foreign buying ang BPI, guys. Kaya pala hindi nahuhulog, guys. Pinoprotektahan ng buyers ng mga net foreign. Okay? Pinoprotektahan ng mga foreigner. At saka, kung technical wise, pag-uusapan, sobrang dami nang nagsusupport sa kanya. Support sa channel line. Support sa EMA 200. So, saan ka pa? 'Di ba? So sinisira niya pa yung DB50 niya. Even though nakatok, 'di ba? Ito, katulad siya ng SM na nag-below 50 siya. Pero hindi ko siya nakikitaan na pangit kasi may mga nagsusupport, guys, Hindi siya basta-basta. So, ayan, medyo nagtagumpay yung mga hula-hula natin. Pero tingnan natin ang gagawin niya. Pero natutuwa naman ako pag nakikita ko yung mga ganyang bagay-bagay. Nice one. Good job. So, si GT Cup, sobrang lakas niya. Ewan ko ba anong meron dito. Sobrang lakas talaga. 'Di ba? Until now, buhay pa rin. Saan ka? 'Di ba? Saan ka pa? Until now, buhay pa rin. Lakas pa rin. Lang pakialam sa mundo. MIR, lakas pa rin. SMPH, sobrang hindi. Pero binibili, guys. Binibili. Sa CNPF, plus, binibili pa rin ng net foreigner. Galing, no? EW, SCC, lakas Monde. Ang pangit lang dito, si SMPH lang, guys. Sa lahat ng binili, ayan sa lahat ng binili, ang nasa downtrend lang, SMPH lang. Ayan lahat. Lahat ang lalakas. Pwede kay Monde, kasi si Monde nag-rally naman talaga. How about si JGS din. So, SMPH, JGS, yun yung medyo kulelat sa kanila na binili ng foreign. Ayun. Okay. So, yung net foreign selling. Buying yung kanina, ngayon selling naman. TEL, binibenta. AC, binibenta. Ito naman si AC, binibenta siya ng mga foreign.
Pero, ang ganda pa rin ng structure niya. Wala siyang pakialam. Nakaupo pa rin siya dyan. Near resistance pa rin siya sa mini box niya. SM, binibenta. That's why. 2% ito, binibenta siya. Converge, even na binibenta siya ng foreign, guys. Lakas ng negative 76 million. Pero, wala. Wala siyang pakialam. Angat pa rin siya. ASEN, yan, binibenta. BDO, binibenta. URC, binibenta. So, SECB, hindi masyadong favorite nila si SECB, guys. Binibenta. ICT, binibenta. AP, binibenta. RRHI, MBT, ARIT, Bloom, RLC. Tsura ni RLC. Alam mo si RLC, gusto ko rin 'to eh. Kasi nga, 'di ba? Ang ganda rin ng structure niya for me. Kaso lang resistance niya lang si 200. Tingnan natin kung anong gagawin niya diyan. Pero 'yan, kung titingnan mo steady pa rin lang naman siya diyan. So si Wilkin, binibenta. LTG, Ali, UBP, DMC, binibenta si DMC. Globe, MWC, VLL. Yan. Okay. Uy, ganito pala nangyari kay FCHEN. So, tingnan natin guys, no? Kasi no, sa watchlist natin yan. Mamaya, kumpara na lang natin. Okay? So, anong last na gagawin natin? Last na gagawin natin is segregate na natin. Lalagay na natin kung sino yung nasa gainer, ay sa alpha, sa watchlist, yan, ganyan, sa alpha ng blues. Tago na natin to. Ang lalagay lang natin yung market value at saka yung breakout status niya. So, ATH pa to, ganyan. So, ito yung nangyayari. Huwag tayong hindi rin naman ako masyadong negative dito sa financials. Why? Una-una, nakaupo siya sa previous DB bottom. Okay? Previous bottom to ng box, DB bottom or Darbas box bottom. Tapos ngayon, andito lang naman siya, naka-hold pa rin naman siya even though na close below siya, pero nandito pa rin siya within sa 200. Basta malapit siya sa 200, very near sa 200 EMA. So financial sector ito. So kaya hindi ako masyadong very sa kanya yung parang wala na, babagsak na to. Kasi pwede pa naman nag-uptrend, pero ipang mag-range. Nasa kanya yan kung i-range niya. At saka siya mag-uptrend o mag-downtrend. Or baka magda-downtrend siya, saka siya mag-range. Pero tingnan natin. So, kung anong ginagawa niya ni financial sector, ganun din yung ginagawa niya kay BDO. Ganun din tayo kay BDO. Okay? BPI malakas. Yan. Ay, hindi pala ganun tayo. So, kung yan yung nangyayari, puntahan natin dito sa watchlist. Okay? So, dapat ito si BDO nasa alpha ba to? Wala na, tinanggal ko na siya. BPI, okay, nandito. Meralco, andito rin. ICT, andito rin. Dito yan guys, nakikita. CNPF, andito rin. Ito nga, Asena, hindi ko na to sinasama kasi nga ito ay preferred shares. Ganyan, mga hindi natin tinitrade yan. Ito, EMI, nandito rin. Yan. Yung iba hindi natin. So, SIRIT, dito natin ilagay. GSMI Plus, nandito rin. Lakas no, SSP. Wow, ganda ni SSP. Yes, nasa watchlist ko to. Hindi ko pala pinasok si SSP. Kasi meron ako sinabi na ang pangit naman kasi nung niya. Yung MACD niya nag-bearish crossover. So, sa kaartihan natin, wag muna natin siyang pansinin. CPLC, nice one. Sobrang ganda nito, guys. 71 sa RSI 71 pa lang siya, guys. Pero yung ADX niya 28 above 25, so malakas yan, uptrend nga, kitang-kita. And then yung MACD niya sobrang lakas, sobrang ganda. Pero tingnan natin kung anong gagawin niya bukas kasi final verdict niya yan. Lotto, yes, ito. Ano ba, ba't pa yes ako? So titingnan nga natin, ilalagay nga natin dito. So PLC, actually hindi natin siya malalagay sa alpha kasi nga
Hindi pa naman nag below all EMA siya dito. At saka so nandito lang siya sa watchlist. Lotto, same. Kasi, ayan, hindi naman nag-align. Paangat pa yung mga niya, yung mga EMA niya. So, si GT Cup, ito, alam ko nasa, nasa resistance siya ng 200 sa weekly. So, nandito lang siya sa blues. Kahit gano'n siya kalakas dyan, di natin ginagalaw yan. Kasi nga, syempre, yung weekly market, yung weekly niya, nandun siya sa resistance ng 200. Baka himatayin muna yan. Katulad din ng EW. Si GT Cup at EW, same lang din. Tingnan mo, ito yung 200. Diba? So, yaan natin siya dyan. So, pareho lang sila. FNI, dito natin sa alpha yan kasi, yan, tingnan nyo. Diba? Nice one. Wow. Nice one. SCC. Malapit na pala maging alpha si SCC. Pagbigyan natin this week yan. So, as of now, di ko muna siya nilalagay sa alpha o kaka-crossover lang guys. So, diba? Sabi nga ni Ivanis baka malate ka kapag kahihintay mo mag-crossover. So, yun. Na-late nga tayo. Eto guys. So, hintayin natin kung anong gagawin niya this week. Saka lang natin siya ilalagay siya sa Alpha Blues. Okay, DMC. Anong ganap ni DMC? So, si DMC ay lalagay lang natin sa watchlist blues. So, okay. Ang pinagkaiba ng Alpha Blues sa watchlist blues, si Alpha, yung weekly at saka daily niya, kumbaga naka-align na. Diba? Naka-align na siya. So, mas mataas si 20, EMA 10 sa 20, mas mataas si 20 sa 50, mas mataas si 50 sa 200, ganon. So, same lang, 'di ba? Super alpha na 'yan. Tapos yung watchlist, kumbaga sa daily lang siya na naka-align. Yung mga EMA niya naka-align paangat. So, yun. Pero yung weekly niya hindi pa. Ganon. DMC. So, nandiyan pa rin naman siya. ARA. No, so, may pag-stop ko si ARA dito, ha? Okay. Ang galing ni ARA. Anong gusto niyang patunayan? Gano'n kalaki yung range niya? 11% sa isang candle lang. Anong gusto niyang patunayan? Ay, santo guys, ha? Pero anyways, hindi rin naman kasi, yung pag ganito guys, tapos nag-breakout, diba? Anyway, gusto ba natin yan? Syempre hindi. Kasi, ayan, pa-align muna niya. Tsaka, yung ginawa niya ngayon, parang basto-basto, hindi niya, yung mabilisan pag-angat Pero baka may news. Baka may something to. Tingnan na lang natin next time. Yaan mo siya dyan. Ito yung si PSE. Holdings. At si ARA, hindi muna natin ilalagay nito. Hayaan ko muna hanggang Friday na lang siya. Para hindi ganun kagulo ng mga isip natin. So, okay, si Tel, nasa support si Tel, Si SM, wala akong dyan sa kanya. Pero si Tel, meron akong pakialam dyan. Dito natin ilagay sa major support yan. SMPH, ganun din. Si AC, ganun din naman. Pero ang ganda ni AC, no? Gwapo. Converge, hayaan natin siya. So, eto si, actually, DB50 to, no? O, yun. Lagay ko siya sa DB-ASEN, hayaan muna natin siya. AP, hayaan muna natin siya. URC, wala tayong bahay para sa kanya muna, okay? Dapat medyo JGS, ganun din. MBT, alam ko wala akong bahay pang MBT. Ali, syempre meron tayong DB50 natin muna ilalagay yan. Si Bloom, blues yan, si Bloom. Alpha Blues yan. Uptrend pa rin yan, intact pa rin. AGI, so, si AGI dito yan sa watchlist blues muna. Monde, hayaan muna natin siya. Hindi pa natin alam kung paano yung move niya. Pero guys, para sa nakikita ko, mag-aalay na siya talaga this week. Let's see. Let's watch and see. Ang ugali pala nito guys, mahilig siya mag-W. Wow. Yun, hilig siya mag-W. Ayan, Yan. Yan pa U-shape siya
Tapos, double bottom. Ibig sabihin yan. U-shape, double bottom, double bottom. Yan. Ito, nag-single na lang to eh. Pack, nag-single na lang. Nag-single na lang. Ngayon, anong gagawin niya? After niya ma-reach dito sa level na to, baka umabot pa to 9 pesos or baka hanggang dyan na lang. After niya ma-reach dito, anong next? Baka babagsak siya o W ulit. Let's see. Let's see guys, anong gagawin niya. Pero, yan. Sana masaya siya dyan. Okay, Monde. Pero wala tayong bahay para sa kanya. Yaan na natin siya. Si Monde. Si Wilcon, okay, support yan. Major support. Lagyan natin sa bahay ng support. Si RRHI, pwede nating ibalik. Malapit na yan sa support. Hayaan natin siya dyan. Pinaalis ko na yan nung nakaraan eh. Pero ngayon ibalik natin. A-REIT, baka pwedeng major support na rin natin yan. Malapit na rin yan. So, eto si Globe. Ang ko kasi, like, for example, kung ito ay malaki, below talaga siya, guys. 'Di ba? Pwedeng, hayaan ko muna si Globe. Pero gusto ko kasi ito siya. Alam mo, pag may mga instances na magmura, ito talaga gusto kong kuhanin. Kasi promising eh. Maraming innovation, maraming mga pakulo, 'di ba? Tapos, 4 times a month pa magbibigay ng dividend. So, saan ka pa? Pero sa ngayon, medyo malungkot siya. Saan natin ito ilalagay? Hintayin na lang muna natin guys. Pero gusto ko to siya. Kung dividend pag-uusapan. Gustong gusto. Yan. Ganyan nga natin. Lagyan natin siya ng box. Para may siya dyan. Saan mo siya ilalagay? Hayaan ko muna siya dyan guys. Okay, independent muna siya ngayon. RLC. So, ito si RLC. Nilalagay na natin siya sa... Bakit siya nasa major support? Actually, hindi siya major support dapat. Okay? Nilalagay ko siya dito sa watchlist blues. Even though na below 200 siya, pero gustong gusto ko kasi ganitong tsura niya. Linis eh. 'Di ba? Tingnan na lang natin. May pag-asa yan. Okay, hayaan natin LTG. Si Fruit, medyo may buhay dito. May bahay pa siya dito. Dito natin muna ilagay sa watchlist. Actually, hindi na siya talaga pang super watchlist. Pero, dito muna natin siya ilagay. Pero pag dito niya siya nag-touch sa support, lagay na natin sa major support. But as of now, dyan mo niya. Ito DV50 to for sure. SMC. Yes. SMC, dito yan sa blues dapat. Watchlist blues. Pero tingnan nga natin kung nandito sa yes, andito din siya sa major DB50. DB means Darvas box. Sec B, major support, may bahay pa rin. APX. So, sa APX, hayaan muna natin siya dyan. Major support din naman niya to eh. In fairness naman, kahit pa paano, pagka nag-touch siya dito, major support din naman siya. Pero, alpha to. Intact pa rin, no? Tama ba? Alpha ko pa rin ba to? Yep. Alpha pa rin naman siya. Hayaan muna natin siya dyan. Next week na natin. This weekend na natin siya. Okay. Ito, major support. Pwede pa. P-Gold. Tinanggal na natin siya sa support. Hayaan muna natin siya mag-move kung anong yung gusto niya i-move. Pero sa ngayon, wala siyang bahay para sa atin. SSI, ganun din. Actually, hindi ko pa pala tinanggal. Tatanggal ko na siya sa alpha. Okay? Pag tinanggal ko siya sa alpha, hayaan ko muna siya dyan. Ligaw-ligaw siya dyan. Hayaan ko muna siya dyan. Lakas pa rin yan. Kaso lang, saan? Hayaan ko muna siya para hindi magulo yung isip natin. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa watchlist. Kaagad. Kasaka ko na ilalagay kapag dito na siya sa level na to. Siguro pwedeng bounce yun. Bounce for 200. Diba? Pero as of now, hayaan ko muna. Ito si Green, nilalagay ko siya sa bounce eh. Kasi gusto ko makita. Paano kaya binabounce itong mga ganitong level? Diba? Gusto mo downtrend tapos. Ha? Namatay na? Hindi guys. Yung laptop. Oh, sige guys. Nakasmile pa rin siya guys. Kung ako yan guys, payak-iyak na ako sa gilid guys. Nag-save ka? Meron ako yung isang laptop kunin mo. Mamaya. Sige.
Sana okay lang. Sana okay lang. Mainit masyado, men. Men, sobrang init siguro. Kaya yun lang yung ano niya. Oo. Ito na lang. Doon na lang ako sa isa. May requirements kasi yung i-install na application. Ha? Tingnan natin. Ah, okay. Anyway. Momento mo yun, bibili na lang ako. Wow! Ah! Nakakaya naman, guys. Papairam ko sana yung laptop ko. Sabi niya, sige, okay lang naman. Bibili naman ako. Oo. Asa bagay. Pwede ko ipahiram yung limited edition ni Kuya. Pagkatapos niyan, pwede ka mag-chopping board. Pak, pak, pak. Apple ang gusto ko. Sige. Okay, guys. Okay, guys. Andito na siya sa gilid ko, guys. Naghahanap na yan ng bibilhin, guys. For sure, hindi biro yung sinabi niya. Okay. So, UBP, yan. Sabi na, dal na naman tayo. So, UBP, major support yan. Bakit ko sinesegregate? Kasi sometimes, yung, kunyari, nasa support na siya. So, mag-iisip ako, okay, gusto kong bumili. Dito na tayo sa dividend. Wow, bisa. Dito na tayo sa dividend. Dito natin pero gusto ko pinakamura. Kunyari, ganyan, yung mga ganun yung gusto ko, di ba? So, diretso na ako sa major support. Kung ano yung gusto kong play. Kunyari, play pala ngayon isa sa major support sila umaangat. Di ba? So, punta ka agad tayo sa major support. Anyway, yan. FCG, yun. Nag-react lang sa FCG. Anong gagawin natin dyan? Wala tayong gagawin dyan. Downtrend yan. Saan ba natin ilalagay yan? Nasa isang box ba to siya? Wala rin naman. Patingin nga, ayusin ko. Okay. Pwede as a resistance. Pero, wala. Hanggang dyan lang talaga. Hayaan natin siya. Okay? So, ito pwede nga dating major RCR, so major support. Nickel. Actually, major support is si nickel eh. SGP, ABA. So, si ABA, ang ginawa niya ngayon is red siya, no? Grabe. So, ayan. MWC. Anong ginawa ng MWC? Che, meron ako nito eh. So, saan natin to ilalagay? Dito lang yan. Yes. FGen. Okay. Kasi nandito sa FGen. Diyan lang muna sa FGen. Ito naman si Meg. Kahit pa paano, tibay din ni Meg ah. Diyan lang talaga siya. Stay put lang talaga si Meg. So, DB, pwede siyang support eh. Kasi near support siya, major support eh. Pwede din siyang DB50. Diba? Si Cebu Pacific, major support yan. Prim, lakas din ni Prim oh. Alpha yan si Prim. Okay. Kahapon, less than 1 million lang. Okay, nasa 900. Tapos ngayon, what? 4? Patingnan nga kung gaano kalaki yung range niya. 7%, girl. Anyway. So, si Web. May paggalaw si Web. Ano ito, Web? Paliwanag mo sa amin. Ano tong kaganapan ng gusto mong iparating? Okay. Tingnan natin kung anong gagawin niya, guys. Pero as of now, wala tayong gagawin sa kanya. Ano to? Parang lagay na natin, nag-overshoot lang siya dito. Check lang natin kung overshoot lang siya dyan. Pwede. Pwede, guys. Pwede nag-overshoot lang tong 3 candles na to. 4 candles. Ganyan. Pwede. Lagay natin sa major support, guys. Diba? Pwede. Web, tingnan natin. So, RCB. Ano ba to? Sino ba to si RCB? Ano ba ginagawa niya? Nice one din pala sa. Actually, alam mo yung mga, ito ay bank. Parang pinakamalungkot si SECB. SECB ang pinakamalungkot sa bank. Ito, tingnan mo. Nag-move talaga rin. No. Pero si SECB, anong bang problema nun? Yan, no? Diba? Anyway. Ayan. Lagay natin dito. Tanggalin. Diba? Nag-move din.
Kumusta naman? Diba? Hindi ko naman tinetrade to. Pero, nice. Lagyan natin sa DB50 kung anong gagawin niya. Para nakikita natin yung mga ano. Nice one eh. Okay, ito, support. So, yun yung mga bagay na hindi natin inaano. Ito si Eileen, hayaan natin siya ganyan. Pero, ngayon nalaman natin na nasa all-time low pala siya. Pinaka-major all-time low nila to. Tapos, dito siya nag-move. Tapos, pag-aari pa pala ni Andrew Tanto, katulad ng Meg, at saka ng mga McDonald's franchise dito. Siya, may-ari niyan. Bell. Okay, si Bell, hindi natin. Ano ba? Pakialaman ba natin to sa Bell? Saan ba natin to ilalagay? 6 months ba? April, May, June, July, August, September. Almost 6 months move din, ano? Anyway. Ako ba? Wala akong pakialam sa kanya. Ito, di ba DB50 to? Okay, meron. PNB. Okay. Kahit si PNB, okay, downtrend siya pag ganun. Pero, hindi kasing pangit ni SecB. Diba? Security bank na yun eh. Ayan security bank na yun eh. Anyway, tingnan natin anong gagawin nito. Falling wedge to. Yaan mo siya dyan. APL. Yaan natin siya. Mamaya tingnan natin yung sinabi ni PHA. So, ayan, may paasa ulit si All HC, no? So, may pag-green siya dito. Grabe, guys. So, MAC din niya, guys. Sobra. Tapos, ito ay RSI niya. RSI ba to? 26? Asan ba yung RSI? Yes. 26 yung RSI niya. Diba? 32, ano lang yung RSI ngayon. 26 yung RSI niya. Anyway, hayaan mo siya dyan. Pero near na siya dito sa Anyway, FM, DNL, lagay natin siya sa major support, guys. Kita naman, no? Okay, nandyan na rin siya. FPH. FPH. Kasi FPH gumagalaw din eh. Yan, oh. Ganda din eh. Kahit pangit yung niya. In fairness naman. Yan. Diba? Okay, nagnandyan na siya. Well, hindi ko talaga tinitrade to. Pwede kung hindi ko siya isama. Pero, dahil meron siyang 2 million, ilagay natin siya dito sa watchlist. Hayaan natin. Wag tayong judgmental. So, ito naman si Mac. Lakas niya kanina. Okay, even though na 2 million volume lang siya. Pero, yung move niya nasa 2.8%. Ang dami nang bumabagsak. Pero, kahit na yung niya, as you can see naman, guys, nag-below big range siya. Tapos, solid downtrend pa siya, diba? Tapos, kanina, 2.8 ang binigay niya, diba? Parang kung aanuhin natin, kung itong box na to, gawa natin na maliit na box, DB50 yan eh. Diba? DB50 breakout siya. So, tingnan natin kung anong gagawin niya. Baka mag-react siya dito sa 50 or dito. Or baka galawang monde ito. Tingnan natin kung anong gagawin niya. So, yun. CPM, hayaan natin siya. Asa ba to? Saan ba natin ito ilalagay si Mac? Hayaan na muna natin siyang paligoy-ligoy. Palaboy muna siya. Kasi, downtrend pa rin naman siya, guys. Not unless kung gagawa siya dito ng kababalaghan. So, ito, FLI. Okay. BSC, major support niya, no? Tapos, biglang angat. Pero, hayaan muna natin siya dyan. Ito, Keeper. So, si Keeper, ang ko kasi sa kanya, binasag niya kasi itong trend line na to. Tapos, although, wag nating masamain kasi kumbaga, sinuportahan naman siya ng 200 EMA. Yes, sinuportahan siya. Kaso lang, itong previous na trendline support, parang magiging resistance niya. So, let's see kung anong gagawin nila dito. Medyo babagal, pero dividend, mabigay din to ng dividend. So, yun. Kaya gusto siguro din. Picor, at saka uptrend pa rin to. Wala pa rin nasisira. Uptrend pa rin to. Mahinhin pa rin siya. Picor.
Okay, kung una mo tingin sa kanya, dalawa pwede mo makita sa kanya. Pattern, head and shoulder or symmetrical. See? Head and shoulder or symmetrical. Ngayon, sino ang susundin natin? Kapag binasag niya to, baka may chance na aangat to. 'Di ba? Baka symmetrical yung gagalawin niya. Kasi pero kung titingnan mo talaga, head and shoulder to, mukha talagang head and shoulder girl, oh. 'Di ba? So, yan, 50-50. Pero kung bibili mo naman siya, like for example, binasag niya yan, bibili mo siya, tapos ito yung cut loss area mo, negative 10 din yun, no? Mahal, ah. Tapos ito, 5%, 5 or 7. 'Di ba? 5 or 7%. Pero kung siya panigura dito mo na yung support mo. 'Di ba? Una yung magre-react, pero kung matigas-tigasan ka, hindi yan. Ano niya yan dito. Let's see. Pero yun yung nakikita natin kapag ka ano. Tingnan muna natin. Pero nasa watchlist ko to. Gusto ko makita eh. 'Di ba? Pero virtual. Virtual natin siya sana i-trade. Pero mamaya papakita ko ba't hindi ako nag-trade nun. Okay? Rock. O, 'di ba? Kahit ganito, guys. Kahit yung rock. Maganda. Reversal. See? Nagsisilabasan na itong mga illiquid eh. Ewan ko ba't nagsisilabasan itong mga to ngayon. Dahil ito yung ipi-play nila. Ayan o, nagsisilabasan yung mga illiquid guys eh. Yun. Bakit? So, lagay natin sila dito sa watchlist. Huwag tayo man-discriminate eh. Pasok pa rin naman. So, ito. Hayaan natin siya dyan. Support pa rin to. Major support. Maganda to magbigay ng dividend this year. 2 beses to nagbigay na malalaking dividend. Kung naipit ka sa isa, pangalawa, pwede kang makawala. Parang ganun yung movement niya. Walis ka na. Kasi kung hindi, ipit ka na naman. Ito yun. 1 and 2. So, ayon. Wala. Hindi promising sa atin yan. Uy, nice one, no? 2.9 mm. Meron ka bang wala naman siyang dividend. Pero, okay. Support. Baka, sige, pwede natin ilagay. Okay, nandyan na pala. SMPH, hayaan natin si SMPH na gumawa ng gusto niya. Si Mark, ito yun. Mining to siya. Pero may pag-move, Uy, ngayon ko lang siya nakita ulit. And fairness naman, ngayon ko lang talaga siya nakita ulit. Pero nagra-rally na pala siya. Siguro below 1M to. Wow, 17. Wow, nag-rally din pala siya. Pag ganito lang to. Pero, ang laki na pala ng nirally nitong maliit na box na to. Okay. Nice. Ngayon ko lang siya ulit nakita. Mining ba? Mining play ba tayo ngayon? Alter, ayan. Bumabagsak si Alter. Huy, bumalik ka nga. Hanggang OA dyan. Ano ba? Anyway, bigyan natin to na mga pa-trend line ni Mayor. So, tingnan natin. Baka mahugisan natin to ng Ito. Ayan. So, ngayon, anong iti-trend line natin dito? Wala pa. O yun, wala pa. Layo naman kung ito. Yun. Hintayin natin. Kasi wala na tayong makitang trend line sa kanya. So, tingnan na lang. Duplicate na lang natin to. Na lang natin kung maghahaka-haka tayo na magiging ito yung trend line niya. Hula-hula lang tayo. Pero hindi pa talaga yan yun. Okay? Yan. So, balik tayo. Alter, where are you? Yan. If fill rate. Ewan ko ba dito ka fill rate? Yung gusto sa buhay. Okay, nasa yung fill rate mo? OM. Ba't nagsisilabasan itong mga hindi naman natin kilala ngayong araw na to? Ito ba yun? 1M. Negative. Pero nagsisilabasan. Nag-1M eh. Anyway, ipapansin ko lang siya guys na yung mga illiquid nagsisilabasan ngayon. Ano ba? Ngayon ko lang ba siya napansin? Hindi. Lagay ko dito. Ngayon ko lang talaga nakita eh.
As in, nagsisilabasan. So, intact pa rin sa FB. Nice, FB. Saan ba to si FB? TV50, if I'm not mistaken. Hindi. Dito? Ayun, dyan lang pala. Pero, nasa watchlist ko to. Priority. So, eto. Si Sekbi lang talaga super pangit eh. Actually, si Chib, dapat dito ka okay, nandyan. Ani, dito natin lagay sa bounce yan. Bounce tawag natin dyan eh. Salo. Si PX, actually gusto ko to ng mga nakaraan eh. Mga few months ago, ganun. Sobrang nagugustuhan ko to. Pero yung style niya, as you can see, alam mo sinong style to? Style ni FNI to. 'Di ba? Style ni FNI. So, tingnan natin kung gagawin niya dito banda. Malay mo dito siya magke-create, 'di ba? Tapos gagawin niya pa lang reversal, double bottom lang to. Anyway, so nagtapos tayo kay PX. Yan, balik na natin to guys. Pagkabalik niyan, punta na tayo dito. Okay, tingnan muna natin yung virtual trade natin kung buhay pa ba sila. Okay, buhay pa naman. MWC and AGI buhay pa rin naman. Tapos, actually dito natin makikita yan guys sa real real world. Yan, MWC at saka MWC. Meron tayong dyan. Yan buhay pa rin naman. Dito natin nabili. Uy, bakit wala ako mga hindi ko pala nilagyan ng mga guhit-guhit to. So, okay. Dito natin yan nabili. Ito yung gusto natin, expected na kita natin. Tapos, ito yung cut loss area natin. So, buhay pa rin naman siya. Wala pang na-hit ni isa dyan. AGI. Ano bang ginagawa ni AGI? Okay, ito yung ginagawa ng AGI ngayon. So, dito natin siya nabili guys, no? Ito yung cut loss area natin. Sabi ko nga na hindi pa ako na-cut kasi super nipis na lang talaga para makat niya ako, no? Pero nag-move up siya. So, tingnan natin kung ano yung gagawin niya. Basta below na dito, out na tayo. Buhay pa rin naman. Tsaka saka na tayo magkwentuhan kung ano yung mga realization natin dyan. So, simulan natin sa alpha. Hanap tayo na magiging... Actually guys, tapos na ako. Yun na yung market review ko. Tapos yung watchlist ko, gawin ko na lang sa other, okay? Tama, no? Yun yung, natin. Hanap tayo. So, yun na yun. Isa-isa lang natin chine-check. Tapos, gawa tayo ng watchlist. Or, ano kaya kung hanap tayo ng watchlist ngayon, tapos i-compare natin yung watchlist natin kahapon, or kanina ko ginawa yun eh. Tapos ngayon, or gawa na lang ako dun. Anyway, yun na lang. Pag-ibahin ko na lang. So, talino. Easy. Easy lang, easy. So, okay. Dito tayo sa PSE muna, no? Mamaya, check na lang natin to. Kung ano yung plano ko. Yun. I-stop na natin to guys kasi gagawa ko ng watchlist. Doon natin pag-usapan kung ano yung tingin natin sa PSE, market, saan ba natin siya nakikita, tapos ano ba yung mga move na makikita natin sa kanya in the next day or kahit hanggang bukas na lang kung ano yung ina-expect natin sa kanya. So, as of now, yun lang muna. And then, yun. Tapos na. Gawa na lang tayo ulit. Thank you so much, guys. Bye.